Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Nag-release ng matinding energy si Chen Fan sige lang sambit ni Han Jin sa kanyang isip kapag nawala ito sa katinoan magkakaroon siya ng opening, hanggat ang invisible needle lang na ito ay makapeer sa balat nito, ito ay magiging kanya ng puppet. Sa kasamaang palad ang isang weapon na direktang nakakapag-corrode ng kaluluwa ay napaka-rare ang tanging mayroon lang siya sa ngayon ay ang isang ito ngunit ito naman ay worth it. Hasambit ni Chen Fan talagang nang ahas itong hamakin si Kyung deserve nitong mamatay, agad na nagpakawala ng isang divine fist. Hasambit ni Han Jin sa kanyang isip ang ganitong uri ng atake ito na raw ang pagkakataon niya, umiwas ng bahagya sabay hagis ng pasalisi sa needle, tumama sa kanang balikat ni Chen Fan. Hasambit niya nagtanong kung ano ito, maririnig ang malakas na tawa ni Han Jin. Hahaha Chen Baekhyun ito raw ay magiging soulless puppet niya na kapag kahinayaan ng 5 elements emperor na ito ay mabuhay, ito raw ay gagawin niyang guard sa kwarto nila ni Kyung Xianzi na para bang tanga at pakawala uli ng tawa. Gayunpaman ngumisi lang si Chen Fan dahan-daang binunot ang karayom so ito raw pala ay isang assassinating weapon na kakapag-corrode ng kaluluwa. Ano gulat na sambit ni Han Jin paanong, idinagdag ni Chen Fan na so iniisip nitong mapo-provoke siya nito sa pamamagitan ng pagbitaw ng mga absurd at rude na mga bagay tapos sasalisi ito sa kanya, Han Jin umano'y ina-underestimate nito ang relationship nila ni Xiao Kyung at ang kanyang mentality sabay perform sa Bishu Flying Chop nagpakawala ng sunod-sunod na mga sword/slash patungo kay Han Jin na siyang naging dahilan upang maparam ang kanyang cultivation power. Hindi pa ulit-ulit na sigaw ni Han Jin ngunit sinabi lang ni Chen Fan na ngayon ibabalik niya na ang karayom nito na mas lalong ikinabahala ni Han Jin buti na lang at biglang dumating si Yang Fan upang suluhin ito. Oops saad ni Yang Fan iyon daw ay muntikan na, isang napakadelikadong bagay siya na raw ang baalang magtago rito. Yang Fan sambit ni Chen Fan so ito rin daw pala ay nandito, o sarkastikong tugon ni Yang Fan hindi niya raw ini-expect na ang tanyag na lord ng abandoned planet ay kilala siya, Chen Baekhyun ito raw ay isang karangalan. Sinabi ni Chen Fan na binabalak niyang isunod ito ngunit hindi niya inaasahang magpapakita ito rito, kung ganun pagsasabayin niya na ang mga ito. Siya nga pala kaya nasabi ni Chen Fan ang bagay na iyon dahil sa kanyang nakaraang buhay. Ang dalawang ito ang nagtangka sa kanyang buhay na siyang naging dahilan upang isakripisyo ni Kyung ang kanyang sarili. Teka lang sambit ni Yang Fan since nagawa nitong matalo si Brother Han ayaw niyang makipaglaban dito, ayaw niyang sumalang sa isang labang alam niyang hindi niya maipapanalo. Lumingon kay Han Jin at nagtanong kung ano ang pakiramdam nito, sumagot si Han Jin na buti na lang at dumating ito sa tamang oras. Ang tanging magagawa niya na lang sa ngayon ay ang umalis upang sumalang sa seclusion cultivation sa loob ng ilang taon upang mabawi ang kanyang nawalang cultivation power. Yang Fan siya raw ay tulungan itong pabagsakin ang taong ito, sumagot si Yang Fan na walang lugar para sa kanila upang labanan ang taong ito rito at sa parehong sandali, mapapansin ang pagdating ng isang presensya Chen Baekhyun ubos boses na sigaw nito agad na umatake, nagkaroon ng malaking pagsabog. Nakapag-cast ng protective formation si Yang Fan upang protektahan si Han Jin at ang kanyang sarili napatanong si Han Jin kung natapos na ba. Sumagot si Yang Fan na ano pangaraw ba ang mangyayari kung gustong patayin ng isang Dao Fusion Cultivator ang isang hamak lang na Soul Formation Cultivator, iyon daw ay nakakahiya kung hindi nila ito mapapatay sa isang atake lang. Sheest sambit ng isang Emperor talagang hindi nito kakayanin kahit na isang atake lang. Sinabi kay Han Jin na ito ay napaka-impulsive na kalimutan nito kung ano ang idiniskas nila, bumalik na raw ito at mamaya na lang magsalita. Nagbigay ng pagbatit paggalang si Han Jin sinabi ni Yang Fan na buti na lang at na-stall ni Han Jin si Chen Baekhyun ni-reveal nito ang kanyang sarili, na siyang naging dahilan upang mapatay ng 5 Emperor ang thief na ito. Hatugon ng isang Element Emperor nagsabing ang True Martial Immortal Sect ay basura, sinabihan si Han Jin na muntik na itong mamatay mula sa mga kamay ng isang hamak lang na Soul Formation Cultivator ng isang abandoned realm.
Hanjin hindi raw ba't ito ay ang anak ng Vice Sect Master na si Han Liangchen, full kung ganun ang future ng True Martial Immortal Sect ay nakakapag-alala. Makikita ang pagkainis ni Hanjin na pasabi sa kanyang isip na ang pangahas naman nitong insultuhan siya ng ganito, idinagdag ng Emperor na sa kasamaang palad ang Chen Baeksyun na iyon ay namatay ng napakalutong na ni maging ang kaluluwa nito ay hindi na nila mai-interrogate pa. Gayunpaman nabigla ang Emperor nang biglang mayroong lumitaw sa harap nila walang iba kundi si Chen Fan, na ngayoy iniimit ang kapangyarihan ng Azure Emperor Longevity Body nagsabing napakalabong iyon ay mangyari. Agad na nagcast ng spell pinagsama ang True Martial Arts 36 stances at Sun and Moon Wheel agad na nagpakawala, na siyang naging dahilan upang mapasigaw ang isang Emperor. Ano sambit ni Hanjin papaanong naging posibleng hindi magawang mablock ng isang Dao Fusion True Immortal ang atake ng isang napakaliit lang na Soul Formation Cultivator sinabi ni Yang Fan na obviously, dahil sinadya niya itong hindi i-block. O sambit ng isang Element Emperor hindi raw ba't ito ay ang Ultimate Azure Emperor Longevity Body idinagdag ng isa nakakagamit lang nito ng isang move na nagmula sa True Martial Immortal Sect mukhang kailangang magpaliwanag ng True Martial Immortal Sect sa kanila. Idinagdag ng isa pang Emperor na mukhang binabalak ng True Martial Immortal Sect na mag-declare ng digmaan sa 9 Great Immortal Sect at ang move na ito ay ang siyang magpapatunay. Mga Emperor sabat ni Hanjin definitely ito raw ay isa lamang misunderstanding siya at ang kanyang sekta ay walang kinalaman sa mole na ito, ngunit binigyan lang siya ng slash ng isang Emperor nagsabing hindi pa nito turn upang magpaliwanag sa kanila. Sinabi ng isang Emperor kay Chen Fan na ngunit dapat ang kaluluwa nito ay nawasak na kaya paano niya ito na-recover, kung ang usapan ay soul cultivation agad na lulutang ang Hidden God Immortal Sect sinabayan pa ng Immortal Blade na mayroon ito mukhang ang Hidden God Immortal Sect at True Martial Immortal Sect ay sinasadyang mag-provoke ng civil war sa mga Immortal Sect, deserve ng mga ito ng kaparusahan. Dahan-daang ihiniwalay ang kanyang katawan mula sa Dao nagsabing ang kanyang conclusion ay buo na, personal business niya na ito ngayon. So ito ay ang pumatay sa kanyang anak tama raw ba, mapag-aalamang ang nilalang palang ito ay walang iba kundi ang Wood Element Immortal Emperor na kilala rin sa bansag na Azure Emperor. Gayunpaman nagtanong lang si Chen Fan kung may mahalaga pa ba kung siya ba ang pumatay sa anak nito o hindi. Hindi tugon ng Azure Emperor sabay cast ng Wood Art agad na nagpakawala, idinagdag na ang mahalaga lang sa ngayon ay ang mamatay ito. Hasambit ni Yang Fan mukhang ang Azure Emperor daw pala ay mas lalong lumakas pa idinagdag ni Hanjin na balang araw maaabot niya ang realm na ito, at makakakuha ng posisyon sa sentro ng universo. Napasabi ang Azure Emperor sa kanyang isip na habang pataas ng pataas ang iyong cultivation realm the more na mahihirapan kang magkaanak. Ito ay hindi lamang upang maging balansi ang universo't kalangitan kundi dahil na rin sa ang pagkakaroon nila ng anak ay magdudulot ng matinding kabawasan sa kanilang true origin. Although hindi niya alam kung bakit bigla na lang nalagutan ng hininga ang kanyang anak sa hindi maipaliwanag na dahilan, ang kaluluwa nito'y bigla na lang nadurog at hindi niya na mare-revive pa kahit na ano pa ang kanyang gawin, natatakot siyang ang basurang itong nasa harap niya ang may kagagawan. Dam ito raw ay isa lamang hamak na soul formation cultivator mula sa isang abandoned planet kahit na madurog niya ito ay kahihiyan pa rin para sa kanya, gayunpaman Chen Baeksyun kailangan nitong mamatay ng pira-piraso ang kaluluwa nito'y kailangang madurog, at ito ay hindi na mare-reincarnate pa. Subalit sinabi lang ni Chen Fan sa Azure Emperor na sa tingin niya ito ay kulang sa sinseridad pagdating sa paghihiganti para sa kanyang anak sambit ng Azure Emperor ipinirform ni Chen Fan ang third stance ng True Martial Arts 36 stances na tinatawag na Void Shock, binasag ang paparating na atake. Paano ito naging posible sambit ng Emperor dagdag ni Hanjin talagang kaya nitong mag-resist? Idinagdag ni Yang Fan na although certainly hindi ginamit ng Azure Emperor ang kanyang buong lakas sa atakeng iyon ngunit papaanong naging posibleng kayang mag-resist ni Chen Fan sa casual strike ng isang Dao Fusion Cultivator. Sinabi ni Chen Fan na iyon ay ang dahilan kung bakit sinabi niyang ito ay kulang sa sinseridad ngayon turn niya na ipinirform ang 15th stance ng True Martial Arts 36 stances ang Sun and Moon Wheel. Scram sigaw ng Azure Emperor dineflect ang atake gamit lang ang isang kamay, at sinabihan si Chen Fan na ang pangahas naman nitong lumaban.
Inactivate ang kapangyarihan ng kanyang wooden spirit, nag-release ng matinding wood energy patungo kay Chen Fan. Sumigaw na ang lahat ng madampian nito ay mabubura, ngunit ni-neutralize lang ito ni Chen Fan gamit ang parehong teknik. Hasambit ng Azure Emperor, siya raw ay hindi makapaniwalang talagang ito ay ang Azure Emperor Longevity Body at ninaabot na nito ang rurok ng cultivation art na ito. Ang eksistensya nito'y isang napakalaking insulto para sa kanya. Ngunit sumagot lang si Chen Fan na kung ito ay nangyari noon malamang hindi niya ito kayang i-handle, ngunit sa pagkakataong ito ay iba na ang sitwasyon. Ang lahat ng techniques ng kanyang 9 Revolutions Immortal Will ay tampered na ng Immortal Chi, siya ay hindi nakagaya pa ng dati. Ha-Immortal Chi, tugon ng Azure Emperor, ito raw ay mayroong nakakainggit na opportunity, ngunit titingnan niya kung papaano nito i-handle ang bagay na ito. Sabay release ng isa pang teknik patungo kay Chen Fan. Inactivate ni Chen Fan ang kanyang Immortal Sword Technique, pinag-isa ang kanyang espada't katawan agad na kumawala, sumugod patungo sa Azure Emperor. Hasambit ng Azure Emperor, umano'y hinahanap nito ang kamatayan at lumipat ang eksena sa kinaroroonan ng tatlo kung saan makikitang nagising na ang senior disciple. Brother, sambit ng babae, nagtanong kung sa tingin ba nito mapapatay ng 5 elements Emperor si Chen Baixuan. Sumagot ang lalaki na ano pa nga ba ang mangyayari? Sa 8 realms ng cultivation mula sa Chi Refinement hanggang Transcend Tribulation, si Chen Baixuan ay 2 levels na mas mahina sa mga iyon. Indeed, tugon ng babae, kahit sa pressure pa lang ng atake ng mga iyon mamamatay na si Chen Baixuan, at may idinagdag ang lalaki patungkol dito. Idinagdag ng babae na ngunit sinasabi rong si Chen Baixuan ay reinkarnasyon ng isang great power, kaya hindi raw ba kaya na iyon ay mayroong trump card. Full tugon ng lalaki, umano'y ang trump card ay mahirap na i-manifest. Paano niya pa yun magagamit kung mamamatay na ito agad ng instant? Paano pa nun magagamit ang sinasabi nitong trump card kung iyon ay isa ng bangkay? Hasambit ng babae, siya raw ay hindi makikinig dito, ang Big Brother lang ang pakikinggan niya. Big Brother, ano raw ba ang masasabi nito, na siyang ikinainis ng isa? Well, tugon ng Senior Brother, nagsabing tama ang sinabi ng lalaki, makikita ang magkaibang reaksyon ng dalawa. Ngunit dagdag ng Senior Disciple, ngunit ano o sisa ng dalawa, dumugtong ang Senior Disciple na nararamdaman niyang ang kaluluwa ng taong iyon ay mas malakas pa kaysa sa isang Dao Fusion Cultivator. Hasambit ng Azure Emperor, mukhang talagang hindi nito alam kung papaano lumugar, kung ganun ibababa niya ang kanyang sarili upang baliin ang leeg nito gamit ang kanyang sariling mga kamay. Tumilapon si Chen Fan. Subalit nabigla ang Azure Emperor nang biglang ihiniwalay ni Chen Fan ang kanyang kaluluwa mula sa kanyang kasalukuyang anyo. Agad na bumalik sa dati niyang anyo, inihagis ang Soul Blade rekta sa katawan ng Azure Emperor. How dare you, sigaw ng Azure Emperor. Ang pangahas naman daw nitong saktan ang kanyang katawan, sabay release ng isa pang wood art na gawang maiwasan ni Chen Fan. Sumugod ng direkta ang Azure Emperor, naghahandang iswing ang kanyang espada, gayunpaman, pagtamay mapag-aalamang ito pala ay isa lamang ilusyon. Sinabi ni Chen Fan na hindi lang sa sinaktan niya ang katawan nito, inukit niya rin ang kanyang soul mark sa katawan nito sa pamamagitan ng kanyang soul blade, kaya sooner or later ay mahihinuhan niya na ang kahinaan nito at ito na ay matatalo. Makikita ang pagkabigla ng Azure Emperor. Tama na, sigaw ng isang element Emperor. Azure Emperor, ito raw ay nakakahiya. Bakit hindi nito magawang mapatay ang isang napakaliit lang na soul formation cultivator na maaari namang madurog sa isang atake lang? Alas, dagdag ng iba pang mga Emperor sabay lapit kapag lumabas ang patungkol sa bagay na ito. Wala nang sino mang gugustuhin pa na maging disciple ng kanilang sekta, paano pa sila lalago? Sinabi ng isa na para sa kapakanan ng kanilang reputasyon kailangan nila itong tulungan, hindi naman ito maituturing na bullying, hindi raw ba, dagdag ng isa pa. Sabay na sinabi ng apat na ito ay isa lang mole, ngunit sumagot lang si Chen Fan na hindi alam ng mga ito na sa kanyang mga mata ang lahat ng mga ito ay mas malala. How ignorant, sigaw ng isa. Idinagdag ng isa na kung ganun tanggapin nito ang kanyang deserve. Sabay-sabay na umatake ang 5 gamit ang kani-kanilang mga elements origin, binubuo ng Heavy Water, Extreme Thunder at Gold, Fire, Maple Sky at True Earth element. Nagulantang si Han Jin sa kanyang nasaksihan, ito raw ay kalabisan retreat, sigaw ni Yang Fan, at agad ngang umatras ang dalawa, matinding pagsabog ang naganap. Napasabi si Yang Fan na tiyak na hindi na mabubuhay pa si Chen Baixuan pagkatapos nito, subalit pagtila ng usok,
kahit nagasgas ay walang natamo si Chen Fan. Nagsabing ang combined strike ng 5 Dao Fusion Immortals na mayroong libo-libong taong cultivation ay talagang napaka-stunning. Gayunpaman, agad na inactivate ang kanyang kapangyarihan bilang North Mystic Celestial Lord na siyang ikinagulantang ng lahat. Ano sambit ni Han Jin? Ito ay hindi maaari pautol na sambit ni Yang Fan, paano ito nangyari? Dagdag pa ng Azure Emperor. Tuluyang ni-release ni Chen Fan ang lahat ng kanyang naipong kapangyarihan at nag-breakthrough patungo sa early stage ng Transcend Tribulation Realm. Nagsabing para sa kanya siya nakilala bilang North Mystic Celestial Lord, ang mga ito ay walang silbi sabay release ng immortal energy na siyang nagpa-atras sa lahat. Ano sambit ni Han Jin? Napatanong kung gaano ba talaga ito kalakas, at sinabi naman ni Yang Fan na mukhang ito ang dahilan kung bakit ang lakas ng loob nitong tumungo rito sa sentro ng universo upang harapin ng mag-isa ang 5 Elemental Emperor. Ano sambit ng isang Emperor? Hindi raw ba't ito ay isa lamang Soul Formation Cultivator? Idinagdag ng isa na ito ay imposible, umano'y napaka-imposible para sa isang individual na makapasok ng pasekreto sa Transcend Tribulation Realm. Ngayon saad ni Chen Fan, ngayon sabihin ng mga ito sino na ang magsisisi, sino na ang magbabayad. Idinagdag sa kanyang isip na sure enough, tanging sa bingit lang ng buhay at kamatayan magagawa niyang mapuwersang palabasin ang deepest potential ng kanyang kaluluwa. Nag-infuse ng immortal chi at idinagdag na since ang mga ito ay hindi pa nakakakita ng isang Transcend Tribulation Immortal, siya ay magiging maawain at hahayaang maramdaman ng mga ito ang kanyang kapangyarihan. Ono sambit ng isang emperor, umano'y ang kapangyarihan nito ay napaka-oppressive. Idinagdag ng isa na tila dinudurog nito ang realm, ito ay ang natural pressure mula sa itaas at ibaba. Gayunpaman sinabi ng Azure Emperor na kapagka tumakbo sila ang kanilang 5 Elements Immortal Sect ay mawawalan na ng lugar sa 9 Great Immortal Sects, habang ang True Martial Immortal Sect naman ay tuluyan ng aakyat sa tugatog, thus nagkasundo na nga ang 5 na lumaban. Agad na umatake ang 5 gamit ang 5 Elements Holy Chop. Useless sambit ni Chen Fan, ang atake ay ibinalik. Isinagawa ng 5 ang 8 trigrams at 5 Elements Formation upang protektahan ang kanilang mga sarili. Bakit sambit ng Azure Emperor? Napatanong kung bakit ito ay napakalakas. Ano ito na raw ba ang lakas ng isang Transcend Tribulation? Sumigaw na umatake gamit ang kanilang buong lakas, at ganoon na nga ang ginawa nila. Ang kanilang atake nagkaroon ng hugis, naging isang trident, bumulusok patungo sa ating bida. Source returning sambit ni Chen Fan, pinatay ang momentum ng trident, at inihagis pabalik. Bumulusok patungo sa lokasyon ng 5, tumama sa kanilang protective formation na siyang naging sanhi ng pagkabasag nito. Natulala ang Azure Emperor at tuluyan nang na-reveal ang identity ng 4 na Emperor. Damit sambit ng isa, idinagdag ng isa na hindi siya makapaniwalang mapapalabas nito ang kanilang tunay na katawan. Inilabas ni Chen Fan ang putol na espada na ngayoy balot na ng immortal chi, inangat na siyang ikinagulantang ng mga emperor. Sinabi ng isa na hindi nila ito kayang tanggapin ng direkta. Sumigaw ang Azure Emperor na maghiwa-hiwalay sila. Gayunpaman ang lahat ay huli na nakapagpakawala na ng sunod-sunod na immortal sword slash si Chen Fan. Tinanggap nila ng direkta at sa sumunod na eksena, hawak-hawak na ni Chen Fan ang kanilang mga kaluluwa. Nagsabing hinayaan ng mga ito ang kanilang mga disciples na pumatay ng mga inosenteng mga cultivators at pinahirapan ang kanyang mga magulang, yet ang mga ito'y mayroon pang makakapal na mga mukhang maghiganti kuno sa kanya. Pinahirapan ang mga bagay-bagay para kay Xiao Qiong, at ni binabalak pang durugan ang sekta ng kanyang Chen family. Ang kanyang mga magulang si Xiao Qiong, ang kanyang mga disciples, ang mga ito ay ang kanyang bottom line. Dudurugin niya ng pinong-pino ang katawan at wawasakin ang kaluluwa ng sinumang mga ahas na galawin ang kanyang bottom line, sabay durug sa kaluluwa ng 5 emperor. Ano sambit ni Yang Fan? Napatanong kung yun na ba ang ending, ang 5 element emperor ay natapos ng ganun-ganun lang. Idinagdag ni Han Jin na hindi man lang nakapagbitaw ang mga ito ng mga huling kataga. Napasabi si Yang Fan sa kanyang isip na buti na lang at hindi niya direktang isinet up ang taong ito, dahil kung sakaling nagkaganon, nang biglang sa kanila na itinuon ni Chen Fan ang kanyang atensyon. Hindi sambit ni Han Jin, masama ito, agad na nagpakawala ng 2 magkahiwalay na binding skill si Chen Fan na siyang gumapos sa 2. Hindi sambit ni Han Jin, hindi niya raw ito matatanggap. Qiong Xianze Vice Sect Master sambit niya pa, mapapansing may kung anong puwersang humihigop sa kanya.
Hindi sambit ni Yang Fan siya raw ay hindi mamamatay dito, sinubukang mag-resist siya raw ay si Yang, ngunit hindi niya na naituloy pa ang sasabihin niya. Makalipas ang ilang sandali ay muling ibinaba ni Chen Fan ang kanyang cultivation level, bumalik sa dati niyang anyo. Napasabi sa kanyang isip na sa pagkakataong ito, tuluyan niya nang nakonsume ang residual power ng Great Dao sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa mga Dao Fusion True Immortals. Sa puntong ito ay kailangan niyang mag-concentrate sa paghahanap ng mga higher innate divine object.